My dear brothers and sisters, if you normally attend my Mass here, you will probably notice that I have always been, or most of the time, focusing on the Gospel for my reflection. But today, I invite you to focus our reflection not on the Gospel, but on the first reading, which comes from the letter to the Hebrews. And let me begin by reading again a part of this. The author of the letter to the Hebrews says, "My son, do not disdain the discipline of the Lord, or lose heart when reproved by him. For whom the Lord loves, he disciplines. He scourges every son he acknowledges." The first premise of this sentence is God loves us. The Lord loves us. Mahal tayo ng Diyos. At sabi pa nga, God treats us as His sons. Itinuturing niya tayong mga anak. So, mahal tayo ng Diyos at itinuturing niya tayong mga anak. Kaya nga, hindi ba, nung nagturo si Jesus ng panalangin sa kanyang mga alagad, ang sabi niya, when you pray, pray like this, Our Father, who art in heaven. So he began it by saying, call God Father. And that is the basis of the premise. God is our Father who loves us as His sons. But my dear sisters and brothers, let me remind you that though true love cares, true love also chastises. Ang tunay na pag-ibig, hindi lamang nag-aaruga, kundi kung kailangan, nagdidisiplina. Kaya sabi ni San, nung sumulat ng letter to the Hebrews, huwag kayong panghinaan ng loob kapag kayo dinidisiplina ng Diyos, sapagkat ito'y tanda ng Kanyang pag-ibig. Kaya kapag merong nangyayari sa atin na hindi natin gusto, huwag nating itanong, Lord, bakit naman hinahayaan mong mangyari ito? Why do you allow these bad things to happen to me? Why do you allow this tragedy to happen to me or to my loved ones? Kasi ganun ang tanong natin madalas Bakit? Bakit? Baka magandang itanong natin, Lord, ano ang gusto mong ituro sa akin sa pamamagitan ng mga pangyayaring ito? Sapagkat ang Diyos, hahayaan lamang ang isang malungkot na pangyayari kung ito'y magpapaunlad sa atin bilang tao. Sabi nga sa Tagalog, pinupukpok mo ang sipit ng alimango, hindi dahil sa galit ka sa alimango, kundi gusto mong makuha ang laman na nasa loob. Ganun ang Diyos. Hindi siya natutuwang nakikita tayong naghihirap. Hindi sadista ang Diyos. God does not rejoice when we are suffering, but He allows the suffering. He does not prevent the suffering to happen because He knows that out of that suffering, we will become better persons. Kaya yung mga magulang na naririto, huwag niyo sabihin sa akin, Father, mahal ko ang anak ko kaya hindi ko pinapagalitan. Hello? Parang mali po yata yun.
Ang tunay na nagmamahal ay nagdidisiplina. Katulad ho yan ng isang orthopedic surgeon na may dinala sa kanyang pasyenteng nabali ang buto o tumabingi ang braso. Pipilipitin niya ang braso. Itutuwid ang braso. Kahit na masaktan ang pasyente, sapagkat alam niyang ito lamang ang tanging paraan upang matuwid na muli ang braso. Do not disdain the discipline of the Lord. For whom the Lord loves, He disciplines. Amen.